pangswerte sa bagong taon, mag-iba-iba po ito, depende sa kultura at paniniwala po ng bawat tao. May mga bagay po akong babanggitin at ito po pwede ninyong pagtuunan ng pansin na ito po ay makakatulong po sa inyo upang makapag-attract ng swerte sa buong taon. Marami po sa atin, maraming paghanda pagdating po sa pagkakataon na ito. Kasi po, tayo po'y naniniwala sa unang araw pa lang, kung tayo po'y gumawa ng mga paraan na makapag-akit ng swerte, suswertehin ang ating buong taon. Sa pera, sa pamilya, at sa kalusugan. No? So ngayon po guys, ang mga babanggitin ko po guys, magiging guide ninyo po ito na pwede po ninyo itong gawin ngayon pong pagsalubong po sa taon ng 2024. At bago po tayo magpatuloy guys, disclaimer lamang po ito, no? Ang lahat po na aking babanggitin, ayan, ayon lang po sa aking pagre-research. At ako po ay naniniwala talaga na number 1 po sa lahat ang ating pagdadasal at ang ating pananalig sa ating mahal na Panginoon. At itong mga ginagawa nating pampaswerte, mga guide ito na makakatulong upang magiging magaan ang pasok ng pera sa atin sa buong taon. No? So number 1 po, yung paglalagay po ng 12 or 12 na prutas or 12 na klase na bilog na prutas sa misa sa pagsalubong po sa bagong taon. Ang 12 na prutas na bilog, ito po ay simbolo po ng kasaganaan at ka-abundant, no? Sa buong taon. Number 2, ang pagsusuot po ng mga polka dots na damit. Ito po, nagsimbolo po ito ng kasaganaan at daluyan ng pera, no? So ang number 3, ang pangatlo, ang paghanda po sa pagkain sa ating misa at ang pagkain kasama ang buong pamilya, ito po ay nagsimbolo po ito ng kasaganaan at pagkakaisa ng isang pamilya. So napaka-importante po, sabay-sabay po tayong kumain pagdating po ng Noche Buena, no? And then buo ang pamilya. Pang-apat po, ang paglalagay po ng isang basong tubig sa gitna po ng center table. Ito po, nag-aakit po ito ng swerte at kasaganaan at daloy ng perang magaan papasok sa iyong tahanan sa buong. Ang pang-5, ang paglilinis po ng buong bahay or pag-general cleaning po. Bago pumasok ang bagong taon, ito po ay simbolo po ng pagsasara po sa taon na nakaraan at ang pagsalubong po sa bagong taon. Ang paglilinis ng bahay, ang isang bahay na malinis, simbolo po ito ng pagsalubong sa bagong taon na puno ng kasaganaan at pag-asa. Pang-6 po, ang paglalagay po ng mga barya sa bulsa sa pagsalubong ng bagong taon at ang paglalagay po ng pera sa bulsa, perang papel at pera na barya sa mga bulsa, ito po ay nagsimbolo po ng daloy na magaan ng pera sa buong taon. Nagsimbolo po ito ng kasaganaan at yaman sa buong pamilya. Pang-8 po, ang pag-aayos ng alitan o tampuhan ng isang pamilya bago pumasok ang isang bagong taon. Ito po ay nagsimbolo po ng kapayapaan at pag-ibig po sa buong taon. Ang 9 po, ang pagsasabit po ng bilog na prutas or grips sa likod ng iyong pintuan. Ito po ay nagsimbolo po ng pag-welcome ng pera, pag-welcome ng swerte, kasaganaan at tagumpay ng pamilya sa buong taon. Tandaan natin guys, ang lahat ng aking nabanggit, ito po ay pamahiin or paniniwala po. So, depende po sa ating kultura. So, at the end of the day guys, tayo pa rin ang may hawak ng ating kapalaran. Ang gagawin natin, sipag at tiyaga, at marunong tayong humawak ng pera, ayusin natin paghawak ng ating pera, at mag-aral po tayo kung paano natin i-improve ang ating sarili. Kasi po, sabi ni Ching Positive, sabi niya, ang pagyaman ay napag-aralan. So, ayan guys, hanggang dito na lamang po ang ating video ngayon at hanggang sa susunod po. At kung kayo nga po guys ay nagustuhan ninyo ang ating topic ngayon, itong aking nabanggit, ayan, huwag niyong kalimutan magbigay ng like,
i-share ang video na ito sa inyong mga pamilya para malaman din nila ang information na ito. And then, subscribe na rin po guys kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, and then hit the bell button, bell all, para ma-notify ka sa mga susunod nating mga new videos. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Lagi po kayong mag-ingat.